Engkanto sa Pulse Kanole Horror Story. Ay! Nakakainip naman dito sa trabaho natin. Pag hindi bunganga ng bossing natin maririnig natin, itong bunganga ni Maggie, umaalingaw-ngaw. Wika ni Michael habang siya'y nasa harapan ng kompyuter. Ay nako Michael, pagtiisin mo na yung bunganga ni Maggie. Talagang ganyan yan eh, binabae. Sabi naman ni Wilson. Hoy kayong dalawa, kung puro kayo reklamo, pwes, mag-resign na lang kayo. Yabang-yabang nyo magsalita, wala naman kayong ibang ma-applyan. Ito nga lang ang kumpanyang tumanggap sa inyo. Magtiyaga kayo sa bunganga ko, no? Sa totoo lang, wala naman talagang mapasukan ang magkapatid na Wilson at Michael. Tanging ang kumpanya lang na yon ang tumanggap sa kanila dahil medyo mababa ang kanilang pinag-aralan at hindi ito akda sa kanilang kurso na pinag-aralan. Tama na kwentuhan. Kilos na, kilos na. At nang makarami tayo. Yan na naman ang boss. Shh, huwag ka maingay, Michael. Oo na. May pinag-uusapan kayo dyan, Michael? Maggie? Wala po, sir. Wala naman pala. Akala ko, sinasabi nyo na namang gwapo ako eh. Ay, ikaw talaga, sir. Mabiro ka talaga. Sige na po, magtatrabaho na po kami. Ay, ka Wilson. Anong tinatayo-tayo mo dyan, ha? Sir. CCR sana ako eh. Dalian mo! Opo, sir, opo. Napakasungit ng boss nila. Matagal na rin nilang pinlano na mag-resign pero wala lang silang pwedeng lipatan. Fast forward, lumipas ang isang buwan. Sabay silang tatlo nagkaroon ng bakasyon at ang usapan, magbabakasyon sila sa probinsya ng magkapatid na Michael at Wilson. Tuwang-tuwa naman noon ang baklang si Maggie dahil makakarating siya sa parting Visayas. Hoy! Gising na! Ano ba? Michael! Umaya, aga-aga pa, nung oras na ba? 3:00 na. Nakagayak na ako. Sobrang excited mo naman, Maggie. Maya-mayang konti. Gising na. Sige, bubuhusan ko kayo ng tubig. Mamaya na nga, Maggie. Tutulog pa kami ni Michael eh. Napaka-excited mo naman. Palibhasa kayo magkapatid. Hindi kayo na-excite makita yung mga magulang nyo. Palibhasa doon kayo lumaki. Kaya hindi kayo excited na umuwi. Nako, kung ako yan, sigurado ako kada uwi ko sa probinsya ko, tuwang-tuwa ako, magang-maga ako babangon para lang makita ang aking mga mahal na magulang. Nung oras na ba kasi, Maggie? 3:30 na po, Michael. Gumising ka na po. 3:30? Uy, Wilson! Bangon na, 3:30 na pala. Di ba usapan 2:00? Ha? Oo nga no. Dali-daling naligo ang magkapatid na Wilson at Michael. Halos nagkasabay pa nga sila sa CR at eto namang si Maggie ay kasalukuyang naglalagay ng blush on sa kanyang mga muka. Ayan, sinasabi ko, nag-uunahan kayo ngayon sa CR. Hindi kasi kayo marunong gumising ng maaga eh. Ngayon, ano bang sasakay nating Roro? Ano bang sasakay natin? Wala na, iniwan na tayo! Hoy bakla, huwag ka maingay dyan. Naliligo kami ng sabay dito eh. Hoy Wilson, dalian nyo! Tagal-tagal nyo! Makalipas ang kalating oras, sa wakas lumabas din ang magkapatid sa CR. Parehas pang nakatupis at parehas ding maganda ang katawan ng magkapatid. Wow! Yummy! Anong tinitingin-tingin mo dyan, oy? Usapan natin walang talo-talo ah. Ang kaibigan ay kaibigan. Bakit? Sinabi ko ba? Oy, Maggie. Kanina ka pa nakatingin sa abs ko ah. Hay nako, hindi kita papatulan no kahit natanggalin mo pa yung 2. Hoy, ibalik mo nga yan! Sinadya ni Michael na ilaglag ang kanyang tupis. Pero meron naman siyang pangloob. Dalian nyo na! Inip na ako. Sobrang init dito sa Metro Maynila. Gusto ko nang makarating sa probinsya nyo. Oo na, sige na. Maglagay ka pa ng kaunting blush on dyan sa mukha mo para magmukha ka ng babae para pagdating mo sa probinsya namin, marami kang maaakit na mga kaibigan naming lalaki doon. Hindi na po kailangan, Wilson.
Marami na akong blush on, may baon pa akong lipstick. Pagdating ng alas 11 ng tanghali ay nakarating na sila sa Batangas. Dito sumakay sila ng Roro papatawid sa kabila. Alam nyo na siguro kung anong lugar yon. Ay, sarap-sarap ng hangin dito, Michael. Wilson, di nyo ko sinasama noon pa. Ay naku, palibhasa. Puro kasi babae mga kaklose nyo. Ngayon nag-resign yung mga babae, nagtsatsaga kayo ngayon sa bakla. Hindi naman sa ganon ko talaga, Magi. Syempre. Wala nang iba eh. Pero kung meron pa, talagang hindi ka namin kakaibiganin. Oh, kita mo, Wilson? Lumabas din ang katotohanan. Ano bang gusto mo pagdating natin? Di syempre, yung specialty ng mga tao doon. Specialty? Michael, ano nga bang specialty ng inay? Specialty ng nanay magaling yun magluto ng munggo, yung hahaluan ng mga ampalaya tapos merong mga putol-putol na maliliit na karne na laman. Nako, Magi, tiyak, masisihan ka sa luto ng nanay ko. Talaga? Siguraduhin mo lang dahil kapag hindi ako nasarapan sa luto ng mga nanay nyo, sasabihin kong lagi kayong late sa trabaho at pinapagalitan ng boss nating masungit. Wag naman. Pag sinabi mo sa nanay ko yun baka di na kami pabalikin noon. Tumakas nga lang kaming dalawa ni Wilson sa lugar namin dahil nga ayoko na sa trabaho sa amin, napakahirap sa bundok. Ano? Bundok? Ha? Bakit? May problema ba doon? Bakit di mo sinabi bundok pala sa inyo? Hindi, ibig ko sabihin, bundok yung pinagtatrabahuhan namin tapos sa patag kami nakatira. Siguraduhin mo lang, Michael, na hindi mo ako niloloko. Hoy Wilson, ano? Yun nga kasi yun. Sa bundok kami nagtatrabaho, nag-uuling, nagbababa ng mga bunga ng kagubatan. Tapos sa patag kami nakatira. Ito naman Akala ko talaga sa bundok Sasabihin ko sana sa mamang driver ng Roro, ibalik na to dun sa Batangas. At uuwi na lang ako sa Maynila, magtsatsaga na lang ako sa mga amoy ng sasakyan. Makalipas pa ang ilang mga oras ay narating na nila ang kabila. Wow! Napakaganda. Ang ganda-ganda ng lugar nyo. Bukod sa press na yung hangin, aba, ang dami pang mga nakahubad, mga naglalaki ng katawan ng mga kargador. Pati ba namang kargador ayaw mong palampasin? Oy, bakit? Sila yummy, kayo hindi. Puro lang kayo abs, sila puro tabs. Ay, naku, talagang baklang to. Tara na nga. Makalipas pang muli ang 1 oras at kalahati, nakarating na sila sa bahay ng magkapatid. Inay! Itay! Mano po? Mano po, Itay? Inay? Mabuti naman at umuwi kayong magkapatid. Syempre naman po, Itay. Namimiss po namin kayo, tsaka diba, birthday ng inay bukas. Naaalala nyo pala yon? Opo naman, Itay. Syempre, ganyan namin kayo kamahal. Sino ba itong kasama nyo? Napakagandang babae. Ang tangkad-tangkad. Ang haba ng buhok. Ba't ba ganyan ang kulay ng mata mo? Itim na itim. Magi. Ay, binabae! Hay nako, tatay. Kung makatawa ka, abot hanggang langit. Abay, hindi lang langit. Pati nga yupa nayanig pa. Akala ko kasi babae. Ito pagpasensyan mo na yang si Maggie. Ganyan talaga yan. Michael. Ano yun? Wilson? Bakit? May problema? Hindi mo sinabi sa akin. Pangalan? Matanda na pala yung nanay at tatay nyo? Oo. May edad na kami. Ito ngang 2 anak namin na to ang wala pang asawa. Ay yung ibang mga kuya nila. Mga may asawa at anak na, nakabukod na. Tara, pasok na tayo sa loob. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nakita nilang nakahanda na ang napakasarap na pagkain na nagmula pa sa kaila-ilaliman ng dagat. Ano to? Alupihang dagat? Yak! Anong yak? Masarap yan, tikman mo, parang hipon lang yan. Hindi ako kumakain niya, alupihan. Nangangagat yan Kapag ka nga nakagat ka niyan, lalagnating ka pa Hindi ako kumakain yan. Yak! Sarap yan. Ito naman Pag nag-inarti ka rito, magugutom ka, sige ka. Lilit yung alaga mo. Ay,
Oo nga no, siguraduhin mo lang Michael, Wilson, na masarap tong alupihang dagat na to ha. Oo nga, masarap yan, sige na. Nang tikman ng baklang si Maggie ang napakasarap na alupihang dagat, dito ay napasigaw pa at sinabing, napakasarap! Napakasarap! O di ba? Sabi ko sa iyo eh. Ayaw mo lang kasi maniwala. Pagkatapos nilang kumain ay dumating ang pinsan ng magkapatid. Uy, Kuya Wilson! Ay, ang ganda naman ng kasama nyo. Hi? Ay, bakla? Hindi no, girl! Bakla siya, Kuya Wilson, ano? Binabae. Ah, okay. Ay, Kuya Michael, kamusta? Eto, pogi pa rin. Ay, ikaw ba? Kamusta ka? Ito po, dati pa rin ng buhay. Doon pa rin po kami nagtatrabaho nila tatay at nanay sa gubat, nag-uuling, nagbababa ng mga bunga na galing sa gubat para lang makakain. Ganun ba? Papuntahin mo rito yung tatay mo at sabi mo magiinom kami. Ay, hindi na po nagiinom ang tatay. Tsaka magagalit po ang nanay. Baka raw kasi makaharap niya yung magandang babae rito eh. Nakita pala kayo kanina pagdating nyo. Yun nga biglang isinako si tatay. Nilak dun sa loob ng kwarto. Ano? Sinako? Opo, kasi minsan nahuli na po si tatay eh. Tapos kanina nang papasok kayo, sabi ng tatay, wow, gandang dalaga, mukhang dayuhan. Sabi ng tatay ko, ayun, nalaman ni nanay, isinako tapos nilak dun sa kwarto. Talaga? Nakakatuwa na may nanay mo. Sige, ganito. Para meron tayong makaharap ngayong gabi. Teka. Anong sabi mo, Wilson? Makaharap? Bakit? Mag-iinom ba kayo? Anong kayo? Tayo! Oo nga naman, Maggie, tayo. Napaka-KJ mo naman. Sige, sabi nyo, basta siguraduhin nyong may makikilala akong pogi dito. Sige. Makalipas pa ang isang oras, nagdatingan na ang mga kabarkada ng magkapatid na Michael at Wilson. Ipinakilala rito yung napakagwapong lalaki na bagong ligo tapos mabango. Maggie? From San Miguel, Bulacan? 29 years old? Uy, ayusin mo nga! Babae? Nagulat pa noon ang pinakilala sa kanila dahil ang sabi, ano ba naman yan mga pre? Nagpapakilala kayo sa akin ng ayoko ng ganito. Akala ko talaga tuloy na babae. Uy pare, huwag ka maarte. Mabait yan. Hay nako! Napaka-arte naman pala. Gwapo ka nga. Pangit naman yung loob mo. Siguro maliit yan no. Ano ba to pre? Ilayo nyo nga sa akin to mga pre. Pare, ikaw lumayo kasi bisita namin to eh. Magkakasama kaming dumating. Sige na, sa ibang araw na lang tayo mag-inuman pagka ayaw nang sumama ni Maggie sa inuman. Okay mga pre, alis na ako. Bahala kayo dyan, bye-bye. Kinabukasan ng umaga ay napakalakas ng hangover ng baklang si Maggie. Nakahubad pa ito at kita pa ang kanyang mga peklat sa kanyang katawan. At hindi lang yon, pati na rin ang unti-unti niyang inaalagaan na lumaki. Hoy Maggie! Ba't ka nakahubad? Bakit? Mainit eh. Aba, talagang nagpapakalalaki ka rito ah. Hindi no? Wala namang tao dito. Sakit ng ulo ko. Gusto kong maligo sa malamig. Ay, Kuya Wilson! Kuya Michael! Oh, andito ka na naman. Bakit? Kailan lang po, Kuya Michael? Meron kaming nadiskubre na bagong paliguan. Napakaganda. Linis po ng tubig. Kaya lang medyo malayong lakarin. Siguro mga 1 oras at kalahati. Hoy, bata, saan yan? Doon po sa gawing taas. Tara, puntahan natin. Kayong dalawa, sasama ba kayo? Hoy, Maggie. Sasama ka? Oo naman, bakit? Hoy, Maggie. Siyempre, sasama din kami. Ikaw lang ba? Magdamit ka nga, laki-laki ng... Oo na, sige na. Nagtungo sila sa nasabing falls. Tama nga ang bata. Napakalayo nun. Halos kalahating oras pa lang silang naglalakad pero lawit na ang dila ng baklang si Maggie.
Ano ba namang klaseng lugar to, Michael? Wilson, bitbitin niyo ako. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Yabang-yabang mong pumunta rito tapos lawit naman pala dila mo. Palibasa di ka sanay umakyat sa bundok. Buhatin mo na ako, dami mong sinasabi. Halika na nga. Wilson, ano yan? Buhatin natin. Sige, doon ka sa paa. Hindi! Ako dyan sa ulo. Doon ka sa paa, baka mamaya umutot pa yun eh. Napagtiyagaan naman ng dalawang magkapatid. Nabuhati ng bakla papunta sa falls at pagdating nila roon, nakakita sila ng isang matandang babae na animoy nanghuhuli ng isda dahil meron itong hawak na pisnet na pabilog at merong hawakan. Lola! Magandang umaga po! Bati ng bata sa matandang babae. Magandang umaga rin. Aba, may mga dayuhan. Lola, hindi po. Ako po si Michael. Kapatid ko naman po si Wilson. Taga dyan lang po kami sa baba. Ang ibig kong sabihin, ayun, yung dalagita. Baka makursyonadaan ka rito ng engkanto. Nagulat na lamang sila dahil ang baklang si Maggie ay bigla na lamang tumalon sa tubig. Oy Maggie! Di ka man lang nagtanggal ng damit. Ay, kung tatanggalin ang damit niya, di nakita na yung kwan niya. Hindi po, hindi po yan babae. Mukha lang pong babae yan. Hoy, bilisan nyo, tayo na. Ang sarap maligo rito, lamig-lamig, tanggal ang hangover ko rito. Alak pa. Tignan mo tong baklang to. Akalain mo, lasing na, abay, gusto pang humirit. Kaya nga tara na Wilson. Habang naliligo sila sa malamig na falls, napansin noon ng magkapatid ay bigla na lamang nagpatiagos ang baklang si Maggie papunta sa ibaba. Tapos umaahon ito sa gilid. Hay nako, taga dito ka? Ang pogi mo naman pala. Wika ng baklang si Maggie na medyo mahina ang dating sa kanila ng tinig dahil medyo may kalayuan na yon. Hoy Maggie! Anong ginagawa mo dyan? Sinong kausap mo? Ay, nako, ang bulag na magkapatid. Hi, I'm Maggie from San Miguel, Bulacan, Philippines. Hoy bakla, sinong kausap mo dyan? Wala namang kausap yung baklang yun eh. Sino kayang kinakausap niya? Bayawan, puntahan mo nga. Kuya Maggie. Anong Kuya Maggie? Doon ka nga. Batang to? Babae ako, no? Ate Maggie, sino po bang kausap nyo? Hindi mo ba nakikita? Nawala na tuloy, natakot sa'yo. Hindi babalik siya mamaya. Hinatak ng bata si Maggie papunta sa magkapatid. Tapos muling naroroon na naman ang matandang babae at sinabing, Oy, iha! Mag-iingat ka rito dahil maraming mga nakatirang engkanto rito. Baka kunin ka, iha. Engkanto? Hindi totoo yun, Lola. Ano ba naman kayo? Pati kayo nagpapaniwala kayo sa mga ganun. Napansin ko lang, napakaganda ng lugar na to. Tapos nakakita ko ng gwapong Amerikano. Nang sabihin yun ni Maggie ay medyo nangilabot na ang matandang babaeng nanghuhuli ng isda. Babae, binabae. Anong sabi mo? Nakakita po ako ng Amerikanong nakahubad. Ayun siya kinakawayan ako. Wilson, uwi na kayo natin si Maggie. Maggie, halika na, uwi na tayo. Hindi no? Matuuwi kararating lang natin. Gusto kong makilala yung Amerikano. Ito kasing batang to, kulit-kulit Pag hindi kita nilublob dyan wala ka naman po kasing kausap doon kanina, Ate Maggie. Hoy, binabae. Baka engkanto ang nakita mo. Hay Lola, matanda na po kayo para magpaniwala sa mga lumang paniniwala. Kayo naman po tinatakot niyo ako. Maggie, ang lugar na to walang masyadong nakakaalam. Tama, walang masyadong nakakaalam ng lugar na to kaya hindi pa natin kabisado ang mga nakatira dito. Ako kabisado ko. Ang falls na ito ay matagal na. Maliit pa ako pero hindi pa nadidiskubre ng mga tao. Alam ko ang punot dulo ng kwento rito at kung paano ito nabuo. Ano ba naman yung pinagkukwentuhan nyo
Ay, dyan na kayo Hoy Maggie, bumalik ka nga rito! Hindi nila napigil ang baklang si Maggie, kaya't nagpatuloy ito sa paglalakad. Hanggang sa nang makarating ito sa bandang baba ay agad siyang umakyat. Kitang-kita rin ng magkapatid na si Maggie ay para bang merong hinahawakan sa hangin dahil inabot niya ang kanyang mga kamay. Maggie! Wilson, bilisan mo! Umahon ng magkapatid kung saan din umahon ng dalawa at sinundan nila ang bakas ni Maggie, pero pagdating sa malaking puno ay biglang nawala ang mga bakas. Anong nangyari? Diyos ko, lagot tayo! Ano pang gagawin natin? Di magsumbong na tayo ron sa bahay. Baka meron silang kilalang pwedeng makabawi kay Maggie. Tsaka, teka, ano ba yun? Ang gulo parehas natin hindi alam anong nangyari. Sinabi ko naman sa inyo mga bata, maraming engkanto rito. Ay nako, patay tayo niyan. Ipinagpaalam pa naman natin si Maggie sa boss. Pag nakarating yan sa magulang ni Maggie, baka sabihing pinakain natin siya rito sa mga tao rito kahit hindi naman. Umuwi sila nang hindi kasama si Maggie at agad nilang sinabi sa kanilang mga magulang ang nangyari. Ano kanyo? Ay yung bakla! Ay Diyos ko naman bakit kasi nagpunta kayo sa falls na yun? Alam nyo ba? Maraming mga dayong nawawala doon. Tay, di kasi namin alam tsaka di naman namin kayo nakita nang umalis kami. Kasi naman din nyo sinabi Bata kasi na yun, ba't ba inaya kami doon? Diyos ko naman baka nga nakuha ng engkanto ang baklang yon. Kahilig pa naman sa gwapo noon. Yun na nga tay. Anong gagawin natin ngayon? Ay, hindi bale. Hindi bale. Sa kabilang baryo, nandun ang bahay ng albularyo. Tara't humingi tayo ng tulong. Hapon na nang dumating sila sa bahay ng albularyo at dito'y kasalukuyan meron siyang kinakausap na nung una ay inakala nilang pasyente. Maganda ang kwentuhan nila ng albularyo at ng lalaking nakasuot ng sandong kulay puti. Ganun ba? Ikaw talaga kapanalig. Masyado ka talagang mabiro. Kamusta naman yung ginamot mong mangbabarang? Ano, nagkagustuhan ba kayo? Wika ng lalaking nakasandong puti. Ay hindi naman. Matanda na rin kasi yon kapanalig na Nole. Talagang ganon Alam mo na, kahit magkaiba ng paniniwala nagkakagustuhan pa rin. Magandang hapon. Ay, makikiabala lang po. Magandang hapon po. Makikiabala lang po kami. Pasensya na po kayo sa kaguluhan na dinala namin dito. Kailangan lang po namin ang tulong nyo. Ano ba yon, Wilson? Kasi yung kaibigan namin na bakla sinama namin sa pools. Hindi na nakauwi. Ganun ba? Kanole? Ano yun? Paano ba ito? Tudungan mo naman kami. Saan ba nawala yung ano na nga ang pangalan nun? Ano po? Maggie. Maggie. Sige, tara punta natin. Hindi sila nagsayang ng oras at pinuntahan nila ang falls. Madilim na nang makarating sila doon. Pinapapak na sila ng napakadaming lamok at sinasabi rin sa kanila ni Kanole na mag-iingat sila dahil merong sumusunod. Tamang hindi ito nakikita ng mga kasama niya pero tanging si Kanole at ang matandang albularyo lang ang nakakaalam. Dito ba sa falls na to nawala yung babae? Dito nga po. Por Diyos por Santo. Napakaraming engkanto dito at hindi lang engkanto. Teka, ano bang itsura ng baklang yun? Matangkad ba? Mahaba buhok? Tapos yung mata maitim na may nakalagay na kung ano-ano sa muka? Opo sir, yun nga po yun. Hindi ba siya yun? Itinuturo ni Kanole yung bakla na nakatayo. Kalambingan nito ang isang lalaking mukhang Amerikano. Ganon pa man ay hindi ito makita ng magkapatid. Kanole, ano? Puntahan mo na, kawawa naman Sige, dyan lang kayo Nagtungo si Kanole sa kabila kung nasaan naroroon si Maggie. At nang makita si Kanole ng engkanto, dali-dali itong nawala sa kanyang paningin. Nawala! Nawala rito! Malis!
Wika ni Kanole mula sa kabila. Anong gagawin natin ngayon? Kanole, hindi ba kaya mo namang makipag-ugnayan sa dimensyon nila? Bakit hindi mo subukan? Yun na nga ang gagawin ko. Pero kailan pa ba nangyari yun, ha, Michael? Kanina lang po, sir. Kanina lang po nangyari yun, sir. Hindi nga po namin alam ang gagawin namin. Ganun ba, Wilson? O sige. Maniwala kayo o hindi, tumalon si Kanole sa napakalamig na tubig gabing-gabi. Hindi siya lumutang sa loob ng 2 oras. Ganito naman ang naging kwento ni Kanole paglabas niya. Napunta siya agad sa lugar ng mga engkantong naninirahan sa falls at nakita niyang si Maggie ay masayang-masaya sa kaakap nitong lalaking mukhang Amerikano sa paningin ni Maggie. Pero sa paningin ni Kanole ay hindi ito mukhang Amerikano, bagkos nakakatakot ang itsura noon. Maggie, halika, sumama ka na sa akin. Naantay ka na ng mga katrabaho mo. At sino ka naman, hoy? Nakita mong nag-e-enjoy ako rito, no? Walis ka na, hindi na ako babalik doon. Sawa na ako sa trabaho. Wala namang nagmamahal sa akin kung hindi ang bago kong boyfriend. Boyfriend? Boyfriend mo yan? Ikapangit-pangit niya na. Maya-maya pa ay nagsalita yung tinatawag niyang boyfriend at sinabing, Kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Umalis ka na at magsasarado na ang lagusan. Wala akong pakialam kahit na magsarado pa ang lagusan niyo. Kaya kong tumagos dito ng ilang beses pag ginusto ko. Niloloko mo pa yung bakla. Nagmumukha ka pang ibalik mo siya sa akin. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Dito na siya maninirahan panghabang buhay. Kung pipilitin mo ako, sige. Walang problema. Ano bang gusto mong mangyari? Laban? Sige. Kailanman hindi pa ako napahiya pag pumupunta ako sa lugar ng mga engkanto. May kaibigan din akong engkanto at mas mataas pa ang uri sa inyo. Ganun ba? Napasigaw na lang si Maggie nang maglaban si Kanole at ang engkanto. Kitang-kita ni Maggie kung paano sapakin ni Kanole mula sa sikmura at sa mukha ang engkanto. Kahit na ang engkantong yon ay nasa sarili nilang lugar, napapagana pa rin ni Kanole ang kanyang kakayanan bilang isang matikas at batikang albularyo. Kunin mo na. Kunin mo na siya. Hindi na ako lalaban. Wika nung engkanto. Yun naman na mahirap sa iyo eh. Inakausap ka ng maayos kanina para makuha ko yung... babae ka ba? Babae po ako. Saka hindi ako sasama sa iyo, no? Sumama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi! Bakit mo sinasaktan ng boyfriend ko? Baklang to. Di mo alam ang nangyayari. Hindi siya gwapo, hindi siya mukhang Amerikano. Mukha siyang demonyo. Hindi, no? Sumama ka na sa kanya. Dalian mo. Magsasarado na ang lagusan. Para lang mapasama si Maggie, tinigal po siya ni Kanole upang mawalan siya ng malay. At nang lumutang siya sa falls ay bitbit na ni Kanole ang baklang si Maggie. Maggie? Siya na ba yan, sir? Oo, siya na to. Kunin niyo, mabigat. Binuhat ng magkapatid si Maggie na walang malay. Tapos kapansin-pansin na nagbabago na rin ang kulay ng bakla. Ano hong nangyari sa bisita ko, sir? Ayun po. Kasalukuyang niloloko ng engkanto. Akala niya pala, Amerikano ang tingin niya ron. Sabi ko nga mukhang demonyo dahil yun naman talaga tingin ko eh. Sir Nole, paano ka ba namin mapapasalamatan? Ayos lang yun. Kahit simpleng pasasalamat galing na sa puso nyo. Ayos na, hindi ko kailangan ng pera. Maswerte ang baklang si Maggie dahil nang ito ay mahimasmasan. Nalaman niyang wala na siya sa lugar ng sinasabi niyang mukhang Amerikano. Ay, ba't ba nandito ako? Hindi ba dapat nandun ako sa bahay ng bago kong boyfriend? Hoy Maggie, kung hindi dahil dun sa kaibigan ng albularyo rito, baka kinain ka na ng mga engkanto. Anong engkanto ba kasing sinasabi nyo?
Kayo sige, panindigan nyo yan. Ikakalat ko yan sa trabaho na itong lugar nyo ay puno ng mga engkanto at ng kung ano-ano pa. Sige, panindigan nyo yan. Kahit na ipakalat mo pa yan, Maggie, wala kang magagawa dahil yun nga ang totoo. Tara na, umuwi na tayo. Isang araw pa ang lumipas at nakabalik na sila sa trabaho. Inaasar naman si Maggie ng kanilang boss. Hoy Maggie! Nangingitim tayo Mukhang nagsawa ka yata sa tubig ng Mindoro. Ay boss, alam mo ba, sa lugar nila... Biglang natigilan ang baklang si Maggie nang takpan ni Michael ang bunganga noon. Oy Michael, bakit? Wala po sir. Sige po, magtatrabaho na po kami. Ikaw talaga Maggie, di mo mapigil yung bunganga mo pag hindi kita pinasakan ng panyo sa mukha Ito to. Ano, magsasalita ka pa? Nakikita mo yung mata ko, Maggie, ha? Nagngangalit na to sa galit. Sige pa. Ay nako, sige na, hindi na po mga sir. Tapos na po ang kwento. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat at ito po ang ikalang kwento natin sa araw na ito at sana'y nag-enjoy po kayo kahit po hirap po tayo mag-wika ay magsalita ng babakla-bakla. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa ating channel. At pag gumanda pa po ang panahon, baka sakaling makahabol pa tayo ng isa pang magandang kwento mamaya. O, di ba? At tsaka nga pala opinyon ko lang. Ang ganda rin ng nangyari dito, no? Swerte mo, Maggie. Kasi dyan sa parting Mindoro na yan, maraming kaibigan dyan si Kanole. Madalas din po siya dyan. Yan, nakachamba pa siya ng katulad mo. Ang masasabi ko lang, sa susunod, dapat matutong rumespeto sa lugar. Matutong maniwala sa mga sinasabi ng mga nakakatanda. Kasi, yan po yung kadalasan na nangyayari sa atin Pag hindi tayo nakinig, disgrasya inaabot, di ba? Hanggang dito na lang at maraming salamat po.